totally disagree with you. Yes, sir. Your explanation, you mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero, boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management, kaya alam ko ho yun. So, ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yun. Hindi na rin ho problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na para bantayan, walang magnanakaw, bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kung nanakawan po yung tindahan, so sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya. Kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira. So may mga losses siya. Dapat, sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses. Dapat ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, huwag ka, lumipat ka na ng negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Kayo, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang ho, pinapass on. Napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, tayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Ang kawawang taong bayan, sir, hindi po tayo mayaman na bansa. Let us not forget. Yung mga sinisingil yun ng mga 360 na yan, yan kita ng isang kababayan natin dito sa Metro Manila, 507 na yan, na imbis na pambili pa ng mga pagkain, kailangan ibayad po. This is what I do not understand. Siguro, don't give us that reason na tataas ang sisingilin na naman ninyo sa consumer. Bakit po sa amin? Di po ba? Why is it always like that? Na kami yung sasalo. Dahil kailangan nyo maraming tagabantay na mga jumper, etc., illegal metering. Problema nyo ho yun. That is your business. Hindi kami part ng Meralco. Kami po ang mga consumer, customer po ninyo. Yun lang ho yung sa akin. Ano po? Go ahead. Nanakaw ng kuryente, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example, sa gabi nila ginagawa, halimbawa, madaling araw. So, o kaya naman po, yung mga jumper, pagka nakita nila ang Meralco na nandyan, tatanggalin nila, pag alis ng Meralco, kakabit, ibabalik nila. So, hindi po natin maiwasan. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet, may nangyayari pa rin hong non-technical losses. So, ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat siguro bawat isang kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. So tinimbang po namin yun, kung yung sinasabi nyo po kailangan namin gawa ng paraan para mapababa yung non-technical losses. Nagkaroon na ho kami ng simulation dyan kung mas makakabuti po ba yon sa consumers. Kasi po ngayon yung less than 1% within the cap kami. Kung i-improve pa po namin yan below para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenditure. No? Na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Kasi po,
hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. So gagawa sila ng paraan, sabi nyo nga ho, ay para ma-curb ito, para mabawasan ito, o para ma-eradicate ito. So mapipilitan nung silang gumastos. So kung gagastos po sila ng mas malaki kaysa sa magiging pakinabang ng customers dito sa system loss na tanggalin natin or gawin nating zero, yung non-technical losses, hindi po magiging fair sa consumers yun. Kasi mas yung net po na benefit ma-offset. Sir, I